Hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng OFW. Hello, Davordan, especially dito sa bansang Croatia or bansang Europe. Hello sa inyong lahat. So ayan, 4 na araw na lang pala kami dito sa trabaho namin sa Dubrovnik sa isla po. Kasi po, sa winter na po dito, so magko-close na po yung mga establishment or hotel dito na nasa isla kasi wala nang mga turista. Pero okay lang yan kasi babalik na kami sa city. So abangan kung ano na namang magaganap dun sa aking mga drama sa aking buhay. So i-share ko sa inyo kung ano yung mga drama or ano yung mga ganap dito sa bansang Croatia kung isa ka ng OFW na seasonal po yung trabaho. So yung mga seasonal pala na trabaho is yung mga yung sa hospitality industry, like sa mga kitchen helper, mga sous chef, mga chef po. Depende po, may 1 year na po sa city, pero pag dito ka po sa mga isla, yan yung seasonal. Pero sa agency namin may 1 year naman po na contract pag dun ka sa city na assign. Pero pag dito po sa isla ka na assign, yan po yung sasabay ka po kung kailan mag close or sasabihin ng establishment or company kung hanggang kailan ka lang, kasi magko-close po yung mga hotel na trabahoan mo dito kasi hindi sila tumatanggap ng mga guests kasi wala rin pumupunta kasi taglamig nga. Bakit po ba magko-close dito? Kasi taglamig po tapos walang pumupunta ng mga customer or guests sa mga hotel kasi ang lamig po ng dagat po dito. So isa po rin yan sa mga tourism nila dito, mga tourist spot yung mga dagat po dito kasi napapaligidan sila ng mga isla po ng dagat dito sa Croatia po. Kaya po mag-close sila kasi wala namang maliligo dyan kasi ang lamig nga ng tubig tapos nag-ice, diba? So sa summer na po magbubukas sila ulit. So abangan kung saan kami mapapadpad nito. So hanggang na lang kami pala dito katapusan. So 4 na lang po na araw. So abangan kung ano na namang maganap doon or mga drama ko na gagawin. Kasi i-share ko lahat, walang halong mga sugar coat char. Yung mga sinishare ko sa mga reels ko, yan po mga legit po yan. So wala po yung mga sugar coat. Kung ano po yung sinishare ko po is yung kung ano yung nadanas ko dito or mga experience po. Kaya sinishare ko para sa aspiring na pupunta dito, hindi na sila ma-shock or masyugok sa mga magaganap nila dito sa buhay. Yung feeling ko ngayon is parang happy and sad po kasi parang iwanan na naman namin yung luma naming trabaho. So ayan, bagong adjustment na naman, pero okay lang din sa akin na yung palilipat na naman kasi pag yung parang hindi kagaya sa Middle East na yung parang mag 2 years ka, so kailangan mo tapusin kahit di mo gusto yung mga employer mo, diba? So sa ganitong sit up, okay na rin sa akin kasi pag hindi mo gusto yung employer mo at isa 6 months ka lang dyan, so pwede ka mag-request sa agency na wag mo na akong ibalik dyan, hanapan mo naman ako ng bagong employer. So yan po yung sa amin, yung agency namin. Yan din yung kahit maraming mga negative na mga sinasabi about sa agency namin, thankful pa rin ako kasi andito na ako ngayon sa Croatia. So kung wala sila, syempre nga tayo, diba? Andun pa rin tayo sa Middle East. So bakit po ba ako umalis sa Middle East? Gawa ko po ng baba ng sahod, tapos sobrang stress po doon kasi sa isang taon 3 beses kami mag-audit, hindi pa kasama yung mga visit na mga area.
So sa mga fast food sa nakarelate dyan, so sobrang stress po kasi nasa cashier po tayo. So tayo yung mga frontliners po na mag-entertain ng mga customers. So iba-iba yung mga ugali ng customers sa Middle East po. Given naman yan siya, pero stress ka na nga sa work, tapos mababa pa yung sahod, kaya umalis ako dun at andito na po ako ngayon sa bansang Croatia. So hindi naman ako nagsisi kasi okay naman yung sahod ko, naging times 2 yung sahod ko dun. So ang baba talaga, kahit thankful pa rin ako sa experience ko sa Americana company for 5.9 years na pag-stay doon, kasi malaki na rin siyang tulong. Yung umalis na lang po kasi ako kasi gusto ko ng bagong opportunity, tapos iwas stress muna ako kasi parang physical, emotional stress po tayo sa trabaho. So maapektuhan yung health natin, char. Oo nga, kaya nag-decide talaga ako na lisanin ko muna siya. Gusto ko munang bagong experience. So ito na yun, yung mga drama ko dito, ito na po yun, char. So laban lang po tayo, kahit tagahugas lang po tayo for this video. So nasa hotel ako, tagahugas lang ako, pero okay lang, at least okay naman yung sahod ko. Laban lang po tayo. Actually may kwento ako nung bago ako dito. So parang grabe yung adjustment po pala no sa trabaho. So yung mag-adjust ka talaga kasi yung trabaho ko dati sa KFC or sa Middle East po sa Americana company is nasa kaha na po ako. So nung pagpunta ko dito is na-assign po ako sa tagahugas. So nung mga first week ko na shocking talaga ako, na-shock ako sa mga nagaganap sa hotel. Kasi nung dumating ako, hataw pa dito yung parang may mga kalabaw sa kusina, yung ang raming order. So na-shock ako nung time. So yan din yung kuanin nyo, tingnan nyo kung kaya mo ba ang trabaho. Sa akin kaya ko naman siya, pero doon ako nahirapan sa lingwahe kasi hindi marunong mag-English yung nagtuturo sa akin, kaya more on kuan talaga ako, actual, tapos tinitingnan ko lang yung trabaho, kaya doon ako na-stress kasi nagulat ako sa trabaho. Actually sanay naman ako sa trabaho, pero mag-adjust ka, diba, kasi maninibago yung katawan mo. Pero ngayon naging okay naman siya kasi natanggap ko na siya, char. Kailangan mong tanggapin para hindi ka masaktan, charot. Yes po, kailangan mo siya. Tapos yung pag natanggap mo na, tapos natanggap ko na yung sahod ko na okay naman siya. So nakamove on na ako, kaya ngayon chill na lang tayo kasi okay na yung natanggap ko na siya. Pag di mo kasi matanggap sa sarili mo na yan na yung trabaho mo, parang mabigat yung work mo. So apektado naman yung trabaho mo. So kaya tinanggap ko na siya ng buong buo, at least okay naman yung sahod. Laban lang po tayo. So bawal po pala yung ma-arty-arty dito pag magpunta ka ng Croatia, kasi pag ma-arty ka, matingga ka sa agency kasi mamili ka ng trabaho. So yan po rin yung yung mga kailangan mong pag-isipan bago ka mag-apply dito, na dapat bawal mag-inarte pag andito ka na sa bansang Croatia. Payo ko lang sa inyo, pag gusto mong mag-Croatia or sa Europe, so dapat ihanda mo yung sarili mo. Dapat 100% physical and emotional na ready ka sa kahit anong trabaho dito, kasi pag maarte-arte ka dito, mag-inarte ka, wala kang mapapala. So matingga ka talaga sa agency kasi hahanapan ka pa ng bagong employer. So sa akin, okay lang sa akin kahit anong trabaho, basta kaya ko, basta sa sahod tayo ng okay naman siya, diba? Sakto, okay po yung sahod. So laban lang tayo.
So bawal dito yung mag-NRT. Kahit college graduate ka, pwede kang magtrabaho sa factory, sa mga hotel, sa mga ganyan. So kung hindi ka ma-RT, pwede kang mag-Europe. Pero kung mag-NRT ka dito, wala kang mapapala. Diyan ka na sa Pilipinas para hindi ka mapahamak. Ang pagiging isang OFW ay hindi po madali po. Madali lang siyang sabihin. Pero pag ikaw na yung nakaranas dito, iba po yung kuan. So iba-iba po yung madatnan mo na trabaho dito. So iba-iba po ng experience. Pero dapat kailangan nating ihanda yung ating sarili na hindi tayo mag-expect ng madali na trabaho. So pag andito ka na, kung gusto mong kumita, bawal tayo mag-RT-RT para makikita tayo at sasahod tayo. Bibigyan ko kayo ng mga viewpoint po. Ang Middle East at saka yung Europe is iba po. Kung ang trabaho, kasi pag dyan ka sa Middle East, pwede ka na magpapitiks-pitiks, pero pagdating dito, trabaho talaga dito. Worth it naman siya sa sahod mo, pero kailangan mo talaga magtrabaho. Pati yung mga manager dito nagtatrabaho, bawal pa pitiks-pitiks dito. Yung mga modern doon sa Middle East, nakaupo lang dito, nakakuan talaga sila, nakatrabaho talaga, nagtatrabaho. Iba-iba po yung sitwasyon. So ingat ang lahat sa susunod na po na